ng atin pong kape at kwentuhan. Ha? Balita ngayon itong sinabi na ni Yusek Claire Castro. Kasi sa press briefing ni Yusek Claire Castro, sinabi niya na nag-order na daw si PBBM. In-order na ng gobyerno ni Marcos na magsagawa ng investigasyon ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga kapalpakan na pinaggagawa nitong prime water ng mga bilyar. Ayan mga kabunyog. Wise move yan. Wise move. Ang ginawa na yan ni PBBM kontra sa mga bilyar. Actually, 2 birds in 1 shot yan. 2 birds in 1 shot. Sa isang putok, 2 tatamaan yan. Paano natin nasabing 2 tatamaan yan? 1 putok lang. Sa ginawa na yan ni PBBM, unang-una, babango ang administrasyon ni PBBM sa mga tao. Babango ang administrasyon ni Marcos niyan kasi grabe na talaga ang galit, grabe na ang disgusto ng mga tao dito sa prime water na ito. Minumonitor ko ang mga post sa social media mula Luzon, ewan ko lang kung sa Visayas, Mindanao, mayroon pang mga hawak na mga bayan, syudad, itong mga bilyar na ito, itong prime water. Pero sa Luzon, sigurado tayo, maraming bayan, sa Bicol nga, sa amin, sa Daet, Camarines Norte, balitang-balita rin yang sa Bulacan, mga kapalpakan nitong pamilya bilyar dito sa kanilang kumpanyang prime water. Ngayon, dahil galit na nga ang tao dyan sa prime water na yan, ang serbisyo, parang panay pagpapayaman lang ang ginagawa nitong mga bilyar. Kaya itong ginawa ni PBBM, mapapalapit ang gobyerno ni Marcos sa tao niyan, sa ginawa na yan. Ibig sabihin, kahit kaalyado niya, kahit kasama niya doon sa alyansa, kahit malaking malaking pwersa sa politika yan kasi mga nationalista party yan ang hawak ng mga bilyar, pero hindi sinanto ni Marcos. Kumbaga gusto niyang paimbestigahan, kaya mapapaganda ang imahe ng Marcos niyan. Tama yan, wise move yan. Yun yung isang tama dyan. Mapapabango ang Marcos. Ang pangalawa dyan, na magiging epekto niyan, maano ang bilyar. Yung bilyar na ngayon ay parang mas lumalapit sa mga Duterte, mag-iisip-isip. Kasi itong bilyar namamangka sa 2 ilog sumama sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni PBBM, kumandidato si Camille Villar sa line-up ni PBBM ng Senado. Pero ayun, kasama rin kay Sara, nagpa-endorso. Sa maraming issues tungkol sa mga Duterte, pumapanig ang mga bilyar sa mga Duterte. So para ngayon, ito, ano ba talaga ang stand nyo mga bilyar? Sa akin ba kayo o sa Duterte? Parang ganyan yung mensaheng pinapaabot ng Marcos sa mga bilyar. Kaya sa pangyayaring ito, magdadalawang isip na ang bilyar na kumala sa administrasyon ng Marcos, o kaya magdadalawang isip na ang mga bilyar, ang kanilang mga kaalyado sa politika na sumama sa Duterte. Parang katulad yan kay Jinggoy Estrada. Naalala nyo si Jinggoy Estrada? Nung una, maingay si Jinggoy, Nung una, maingay si Jinggoy. Sumasama kila Bato, sumasama kila Bongo sa pagkukundina sa pagsuporta sa mga Duterte. Parang lumalabas yung pagka-Duterte ng mga Estrada. Ay biglang lumabas yung desisyon na yung appeal ni Jinggoy na i-dismiss na yung kasong graft niya. Hindi kinatigan ng Korte Suprema yata yun. Hindi kinatigan yung dismissal ng mga charges sa kanya ng graft tungkol dun sa PDAP scam. Tuloy. Di ngayon nanahimik si Jinggoy. Ito naman, mukhang ito yung isa sa mensahe. Alam nyo, wise din ang gobyerno ni PBBM Kapag medyo ito alalahanin mo, may problema ka. Kaya itong bilyar, parang pinapadala sa kanila, pinapaabot sa kanila yung mensahe. Dito ka ba sa administrasyon o doon ka sa Duterte? Magdesisyon ka. Ngayon pa lang. Kaya itong ginawang ito ni PBBM, wise move yan. Sabi nga natin, 2 birds in 1 shot. 2 birds in 1 shot. Pero
Dapat din talaga ang desisyon na ito ng ni PBBM o ng Marcos administration na paimbestigahan ang bilyar, ang prime water nito, dapat hindi lang yan dahil sa politika, hindi dapat politika lang. Talagang dapat seryosohin yan ni Marcos. Kasi abusado na rin itong mga bilyar eh. Sobra na ang yaman ng bilyar. Siya na nga ang siya na yata yung nangunguna sa pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. Natalo na ng bilyar ang mga Ayala, natalo na ang mga C, natalo na ang mga Gokongwei, mga Rason. Bilyar na ang nangungunang pamilya. Ang sayaman at sobrang yumaman ang bilyar nung panahon ng mga Duterte. Imaginin nyo naman, si Mark Villar, sekretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. Si Cynthia Villar naman, senador. Tapos si senadora, tapos si Manny Villar naman at yung isa niya pang anak. Siyang nag-aasikaso ng mga negosyo ng pamilya. Tapos si Camille Villar naman nandun sa Kamara ay talagang gamit na gamit magnegosyo, magpolitika, pati mga opisina ng gobyerno gamit na gamit ng Villar. Kaya talagang yumaman ng todo ang pamilya Villar. Kaya nga hindi ito makahindi sa mga Duterte kasi sabi nga dun sa isang balita, yung sobrang yumaman ang mga Villar nung panahon ng Duterte. Yun ang dyan. Yun ang utang na loob ng mga Villar sa mga Duterte. Ang daming binigay na pabor ng Duterte para sobrang yumaman ng Villar. Pero hindi naman yan rason para sa parte din ni PBBM ay katakutan ng mga Villar. Hindi. Kahit naman mawala sa alyansa ng Marcos ang mga Villar, din yan, mas maganda ang magiging imahe ng Marcos. Pero sa isang banda rin, tama rin yan na pinapatikim din ng Villar na hindi nila hawak ang kapangyarihan kasi masyado na silang makapangyarihan. Masyado ng makapangyarihan. Lalo na yung hawak na committee ni Cynthia Villar, Senate Committee on Agrarian Reform, Agriculture and Natural Resources. Gamit na gamit ni ni Cynthia Villar ang committee na yan para sa kanilang negosyo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa sitwasyong ito, tama lang yung ginawa ni PBBM. Wise move yan. Dapat din makita ng mga Villar na ayusin nyo. Ang dami nyo ng kontratang nakuha. Alam nyo, ang ginagawa ng mga Villar, ganito mga kabunyog. Kilala kasi yung mga Villar sa negosyo sa real estate. Yung Camilla, yung Bria, kanila yan. Diyan sila sobrang yumaman. Yung mga land use conversions nila. Diyan sila sobrang yumaman. Pero, isa pang negosyo ng mga Villar, itong tubig. Alam nyo yung mga water utilities ng mga probinsya, ng mga syudad, ng mga bayan. Nagsimula kasi yung privatization ng mga water utilities, di ba? Nung panahon ni Ramos, prinivatize yung Nawasa. Yung tubig sa Metro Manila, prinivatize. Ay malalaking water, water concessions yun. Yung pagsusupply ng tubig sa Metro Manila, mga karating probinsya, yung Manila Water nakuha ng Ayala, yung Maynilad naman sa Lupes, kinalaunan napunta yata sa Pangilinan yan. Malaking kontrata yan, privatization ng mga tubig. Yung pagsusupply ng mga tubig, water utilities, privatization. Pagdating naman sa mga probinsya, ang kumuha naman ng mga water concessions doon, yung pagsusupply ng tubig mula sa mga mga water utilities, kinuha naman ng mga Villar. Kaya halimbawa, yung pagsusupply naman dyan sa Bulacan, prime water yan. Yung pagsusupply ng tubig sa Bicol, sa Daet, halimbawa, prime water din yan. Marami pa yung mga bayan. Kaya nga actually, ang laking pabor na binigay sa mga Villar na sila yung, kumbaga kapag sinabi mong NCR, Metro Manila, Maynilad yan. Saka Manila Water, Lupes, Ayala at saka Pangilinan. Pero pagdating sa mga probinsya, Villar yan, prime water. Prime water. Kaya lang, nakuha na nga nila ang control sa mga supply ng tubig sa mga probinsya, mga bayan at syudad. Hindi naman nila inayos ang serbisyo. Talagang panay tubo lang yatang iniisip itong mga Villar,
Kaya nagrereklamo ang mga tao. Oh, nagrereklamo ang mga tao ay kaya lang walang magawa kasi makapangyarihan itong mga bilyar. Kontrolado na nila ang pag-supply ng tubig sa mga probinsya. Walang kalaban. Hawak pa nila, kakampi pa nila ang mga gobernador, mayor, congressman. Kaya masyado nang abusado itong bilyar. Panay pag-papayaman na lang ang iniisip. Yung totoong serbisyo sa tao nawawala. O kaya nagrereklamo. Ang Bulacan, grabe ang reklamo, palpak talaga ang serbisyo ng prime water, ang DAET, ang iba pang mga lugar. Kaya ngayon, tama itong ginawa ng gobyerno ni Marcos. Sabi ni Jose Claire Castro, may order na daw si PBBM na imbestigahan na itong prime water. Kailangang isaayos ang serbisyo nito. Kung talagang palpak ito, alisin sa kanila yung mga ang pagkontrol ng tubig sa mga probinsya, sa mga syudad at mga bayan. Na ipagpapayaman naman ang iniisip ng pamilyang ito. Kaya tayo dapat mag-isip-isip din. Kandidata itong si Camille Villar sa pagkasenadora. Tama naman na mga kabunyong mga kababayan. Hawak na nila ang mga negosyo, hawak pa nila ang politika. Ang pinagkukumbay nila yan. Pinagkukumbay nila yan ang mga Villar. Anyway, wise move itong ginawa ni PBBM kontra sa mga Villar. 2 birds in 1 shot. Madidisiplina itong mga bilyar diyan sa ginagawa nilang kapalpakan sa tubig, yung prime water. At the same time, mapapabango sa tao ang gobyerno ni Marcos kasi inaksyonan niyang issue na yan. At itong bilyar, yung pamamangka nito sa dalawang ilog, namamangka sa Duterte, namamangka sa Marcos, medyo mag-iisip-isip. Medyo mag-iisip-isip. Okay, so yan ang ating topic ngayon dito sa ating Kape at Kwentuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Muli pa inyo mga kabunyog, malapit na po ang Mayo 12. Ang lapit-lapit na. Talagang nakakaano na, dublikayod na po tayo. Dublikayod mga kabunyog, mga kababayan. Ito na rin po, muli po akong humihiling sa inyo mga kabunyog ng kiusap na ito. Tulungan nyo po ang bunyog, mga kabunyog, mga kababayan. Mahirap po ang laban natin. Gumagalaw na ang makinarya, gumagalaw na ang pondo ng mga political dynasties, ng mga malalaking negosyante na may hawak ng mga party list. Alam nyo, yung tingog party list, grabe ang ayuda, grabe ang pondo, ako Bicol, ng mga ko dito sa Bicol, pati yung Bicol sa mga Villapertian, yung agimat ng mga Revilla, grabe mga kabunyog. Ang hirap ng laban ng party list. Talagang itong 156, ganun karami, 156 na party list. Tapos yung 156 na party list na yan, karamihan dyan sa negosyante, malalaking politiko. Kaya yung mga totoong party list na tulad ng bunyog, hirap ang laban. Wala po akong mga tarpaulins, walang mga flyers, kapos-kapos sa pundo. Pero sa inyo na po ako umaasa mga kabunyog, tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako. Malaki pong boto ang kailangan natin, 300 to 350,000. Kaya kailangan ko ang suporta ninyo mga kabunyog, mga kababayan. Kailangan ko po ang suporta ninyo. Ikampanya nyo po ako sa 100 ninyong kamag-anak, kakilala at kaibigan. Damihan nyo na, 100 na. Kasi 300 nga to 350,000. Turuan nyo rin po ang inyong mga kamag-anak, kakilala at kaibigan na isa lang ang bubutuhang party list. Huwag pong dalawa, may invalidate po ang boto nila. At huwag na pong hanapin yung B kasi hindi po alphabetically arranged. Hindi po. Hanapin na lang number 87. Okay po, mga kabunyog, mga kababayan? Ako po, ang pangako ko naman sa inyo, hindi po magbabago si Attorney Enzo Recto. Hindi po magbabago si Attorney Ricky Tumutorgo. Ano man po ang mangyari, basta tama at para sa bayan, ipaglalaban. Pero kapag mali at iwali, ating lalabanan. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga katub. Sawa ka na ba sa kahirapan at hustisya para lang sa ilan? Sukang-suka ka na ba sa political dynasty at sa katiwalian? Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang masugpo natin ang korupsyon. Itaguyod natin ang katotohanan kapag tiwali ay ating labanan. Bunyog ang ating kasagutan, bunyog ang party list ng mamamayan, bunyog laban sa katiwalian, bunyog
ang tama'y ipaglalaban. Bunyog para sa katotohanan, boses ng karaniwang mamamayan. Bunyog laban sa kahirapan, bunyog ito'y para sa bayan.